Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang cellphone niya. Isang pangalan. Isang mensahe na pumasok habang naliligo siya. Isang pangungusap na bumasag hindi lang sa katahimikan ng umaga, kundi sa buong mundo ko. I love you, baby. See you later. Galing kay Angel. At sa pagkakaalam ko, sa 10 taon naming pagsasama ni Jerome, iisa lang ang baby niya. Ako. Pero hindi ako ang nag-text. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng lahat. Ang amoy ng kapeng kakatimpla ko lang para sa kanya, ang mahinang tunog ng cartoons na pinapanood ng kambal naming anak sa sala, ang sikat ng araw na tumatago sa bintana ng kusina, lahat ng iyon ay naglaho. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng isip ko. Paulit-ulit na umikot ang 7 salitang iyon, bawat letra ay parang patalim na humihiwa sa puso ko. Sino si Angel? Ang I love you na dati nagpapakilig sa akin, ngayon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong sistema ko. Ang baby na tawag niya sa akin tuwing kami naglalambingan, ngayon ay pag-aari na ng iba. Pinunasan ko ang luhang hindi ko na malayang tumulo na pala. Mabilis kong ibinalik ang cellphone sa ibabaw ng mesa, sa eksaktong pwesto kung saan niya iniwan. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong kumalma. Baka naman nagkakamali lang ako. Baka kaibigan lang. Baka biruan lang. Pero alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na niloloko ko lang ang sarili ko. Kilala ko si Jerome. Kilala ko ang bawat kilos niya, ang bawat pagbabago sa tono ng boses niya. Nitong mga nakaraang buwan, naging malamig siya. Palaging pagod. Palaging may overtime sa trabaho. Ang dating masayang kwentuhan namin bago matulog ay napalitan ng mga likod na magkatalikod at mga buntong hininga. Inisip ko na baka stress lang sa trabaho. Inisip ko na baka napapagod lang talaga siya. Bilang asawa, sinubukan kong intindihin. Ipinagluto ko siya ng paborito niyang adobo, minasahe ko ang likod niya, hinayaan ko siyang magpahinga tuwing weekend. Ginawa ko ang lahat para gumaan ang pakiramdam niya, para maibalik ang dating sigla ng aming pagsasama. Ngayon, alam ko na. Hindi pala pagod sa trabaho ang dahilan. Pagod na pala siya sa akin. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas si Jerome, nakatapis lang ng tuwalya sa bewang, habang pinupunasan ng maliit na tuwalya ang buhok niyang basa pa. Umiti siya sa akin. Ang ngiting iyon, ang ngiting dati nagpapatunaw sa akin, ngayon ay parang isang maskara na puno ng kasinungalingan. Good morning, baby, bati niya, papalapit para sana humalik sa pisngi ko. Umiwas ako. Natigilan siya. Kumunot ang noo niya. Okay ka lang? Ang aga-aga, busangot ka na. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang cellphone niya sa mesa at iniabot sa kanya. Ang mga kamay ko hindi na nanginginig. Napalitan na ng galit ang kaba. May nag-text sa'yo. Kinuha niya ito, walang kamalay-malay. Tiningnan niya ang screen at sa isang iglap, nakita ko ang pagkataranta sa kanyang mga mata. Saglit siyang napatingin sa akin, tapos ay mabilis na ibinalik ang tingin sa screen. Ang pamumutla ng kanyang mukha ay hindi maitatago, kahit pa sa dim na ilaw ng kusina. Sinubukan niyang magkunwaring kalmado. Mabilis niyang pinatay ang screen at ibinaba ang cellphone. Sino yan? Baka wrong send lang, sabi niya, pero ang boses niya, bahagyang nanginginig. Umiwas siya ng tingin at kumuha ng tasa para magkape. Wrong send. Sa 10 taon, ngayon lang ako nakarinig ng ganoong klaseng palusot mula sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ko. Wrong send, Jerome, tanong ko, ang boses ko'y mababa pero puno ng diin. Wrong send pero alam ang pangalan mo. Wrong send pero baby ang tawag sa'yo at may I love you pa. Hindi siya nakasagot. Nakatayo lang siya roon, nakatalikod sa akin, habang nagsasali ng mainit na tubig sa tasa. Ang kilos niyang iyon, na dapat sana ay ordinaryong gawain lang tuwing umaga, ay parang isang desperadong pagtatangka na bumili ng oras. Jerome, harapin mo ako. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala na ang pagkukunwari sa mukha niya. Napalitan iyon ng pagod at pagkainis. Hindi pagsisisi, kundi pagkainis dahil nahuli siya. Helena, hindi mo maiintindihan, simula niya. Ano ang hindi ko maiintindihan, sumbat ko, hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko.
Na habang ako, parang tangang nag-aalaga sa mga anak mo, nag-aasikaso sa bahay na to, at naghihintay sa'yo gabi-gabi, ikaw pala, may ibang baby na minamahal. Nagsimula nang mamuo ang mga luha sa mga mata ko, pero pinigilan ko. Hindi ako iiyak sa harap niya. Hindi ngayon. Hindi ganoon kasimple yon, sabi niya, ang boses niya ay malamig. Gawin mong simple para sa akin, Jerome. Sino si Angel? Huminga siya ng malalim. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata, at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang estranghero. Hindi ito ang lalaking pinakasalan ko. Hindi ito ang amang hinahangaan ng mga anak namin. Gusto ko nang makipaghiwalay, Helena. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Mas masakit pa sa sampal. Parang isang suntok sa sikmura na nagpahinto sa paghinga ko. Ang lahat ng galit na nararamdaman ko kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding kirot na hindi ko maipaliwanag. Hirap kong bigkas. Let's end this. Pagod na ako, sabi niya, walang emosyon. Ayoko na. Ayoko na. Tatlong salita. Tatlong salita na gumuho sa lahat ng pinundar namin. 10 taon ng pagsasama, 2 anak, isang pamilya, lahat, binuod niya lang sa 3 salitang iyon. Dahil sa babaeng to, hindi makapaniwalang tanong ko. Dahil lang sa kanya, itatapon mo ang lahat ng ito. Ang 10 taon natin, Jerome. Hindi lang dahil sa kanya, git niya. Matagal nang wala. Matagal na tayong hindi masaya. Hindi tayo masaya. Halos pasigaw ko nang sinabi. Ako, masaya ako. O baka naman, ikaw lang ang hindi masaya kasi may hinahanap kang iba. Kasi hindi ka makontento. Kahit anong sabihin mo, buo na ang desisyon ko. Kinuha niya ang t-shirt na nakasampay sa sandalan ng silya at isinuot ito. Hindi man lang niya ginalaw ang kapeng tinimpla ko para sa kanya. Aalis na ako. Kukunin ko na lang ang mga gamit ko mamaya. Ganoon lang kadali sa'yo. Nagsimula nang bumagsak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Aalis ka na lang? Paano ang mga anak natin, Jerome? Paano si Jaden at si Jana? Anong sasabihin ko sa kanila? Nag-iwas siya ng tingin. Sabihin mo ang totoo. Mas mabuti na iyon. Ang totoo. Na iniwan tayo ng tatay nila dahil may bago na siyang pamilya. Hindi siya umimik. Naglakad siya papunta sa pinto. Bawat hakbang niya palayo ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ko. Tumayo ako, nanginginig, desperadong pigilan siya. Jerome, wag. Wag mong gawin to sa amin sa akin, pagmamakaawa ko, ang boses ko'y basag na. Huminto siya sa may pinto, pero hindi siya lumingon. I'm sorry, Helena. Pero tapos na talaga. At sa isang iglap, binuksan niya ang pinto at lumabas. Isinara niya ito ng marahan, pero ang tunog niyon ay parang pagsabog na yumanig sa buong pagkatao ko. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kusina. Ang kapeng tinimpla ko, lumalamig na sa ibabaw ng mesa. Ang ingay ng cartoons mula sa sala ay parang ng uyam. Ang sikat ng araw ay tila nawalan na ng init. Nanghina ang mga tuhod ko. Napaluhod ako sa malamig na sahig. Doon, sa gitna ng katahimikan at ng durog kong puso, hinayaan kong bumuhos ang lahat ng luha. Ang galit. Ang sakit. Ang pagkalito. Ang pakiramdam ng pagiging basura na basta na lang itinapon. Narinig ko ang maliliit na yapak na papalapit. Mama! Okay ka lang po, tanong ng 6 na taong gulang kong si Jana, habang hawak-hawak pa ang manika niya. Sinubukan kong umiti pero lalo lang akong napahagulgol. Paano ko sasabihin sa kanila? Paano ko sisimulan ang isang buhay na wala na ang kanilang ama, na wala na ang lalaking buong akala ko ay makakasama ko habang buhay? Ito na siguro iyon. Ang simula ng pagguho ng lahat. Ang simula ng aking pagluha. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Hindi ko na malaya na maghahapon na pala. Nakaupo lang ako sa sahig ng kusina, yakap-yakap ang mga tuhod ko, habang ang kambal ay tahimik na naglalaro sa sala, paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin na may pag-aalala sa kanilang mga musmus na mukha. Wala nang luha. Parang naubos na ang lahat, at ang natira na lang ay isang malaking butas sa dibdib ko. Isang pakiramdam ng kawalan na hindi ko alam kung paano pupunan. Dumating si Jerome bago magdilim, gaya ng sabi niya.
Hindi siya kumatok. Ginamit niya ang sarili niyang susi, na parang isa pang sampal sa akin, na kahit sa huling sandali, ang bahay na ito ay pag-aari pa rin niya. Dala niya ang dalawang malaking maleta. Hindi siya nagsalita. Nagtuloy-tuloy lang siya sa kwarto namin, sa dati naming kwarto. Sinundan ko siya ng tingin. Bawat kilos niya ay parang naka-slow motion. Ang pagbukas niya ng aparador, ang pagkuha ng mga damit na ako pa mismo ang nagtupi at nag-ayos. Ang mga polo na pinlansa ko, ang mga paborito niyang pantalon, ang mga sapatos na sabay naming binili noong anibersaryo namin. Lahat ng iyon, isa-isa niyang inilagay sa maleta, na parang nag-iimpact lang para sa isang business trip. Pero alam kong hindi na siya babalik. Papa. Sabay na tumakbo ang kambal papasok ng kwarto. Nakita nila ang kanilang ama na nag-iimpake at ang kanilang mga mukha ay napuno ng saya. Aalis po kayo, Papa. Saan po kayo pupunta? Tanong ni Jaden, ang mas bibo sa dalawa. Isasama niyo po kami, segunda naman ni Jana, habang kumakapit sa binti ng kanyang ama. Nakita ko kung paano natigilan si Jerome. Dahan-dahan siyang umupo para magpantay sila ng kambal. May kung anong kumirot sa puso ko nang makita ko ang bahid ng sakit sa mukha niya habang tinititigan ang mga anak namin. Ngayon lang ulit ako nakakita ng emosyon sa kanya mula kaninang umaga. Mga anak, kisimula niya, ang boses niya'y garalgal. Mag-go out of town si Papa. For work. Medyo matagal ni. Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa mga anak ko ang totoo, pero paano? Paano ko dudurugin ang mga puso nila? Babalik ka po, di ba, Papa? Tanong ni Jana, ang mga matay bilog at puno ng pag-asa. Yumuko si Jerome at hinalikan sila sa noo. Una si Jana, tapos si Jaden. Magpakabait kayo kay Mama, ha? Mahal na mahal kayo ni Papa. Hindi niya sinagot ang tanong. Tumayo siya at mabilis na isinara ang mga maleta. Ayaw na niyang pahabain pa ang sandali. Hinilan niya ang mga ito palabas ng kwarto, dumaan sa tabi ko na parang hangin lang ako. Sa pintuan, hinarap ko siya. Jerome, tawag ko, ang boses ko'y halos pabulong na. Ang mga bata, anong gagawin ko? Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong ito, may awa sa mga mata niya. Pero hindi pagmamahal. Awa. Kaya mo yan, Helena. Matatag ka. At tuluyan na siyang umalis. Sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon, narinig ko ang pagsara ng pinto. Pero ngayon, mas pinal, mas masakit. Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buong buhay ko. Matapos kong patulugin ang kambal, na paulit-ulit na nagtatanong kung kailan babalik ang papa nila, naupo ako sa sala, sa dilim. Tinitigan ko ang bawat sulok ng bahay. Ang picture frame sa pader kung saan masaya kaming magkakapamilya noong huling Pasko. Ang sofa kung saan kami laging nanonood ng pelikula tuwing Sabado. Ang mesang pinagsasaluhan namin ng hapunan gabi-gabi. Lahat ng ito, puno ng alaala. Ngayon, lahat ng ito, puno na ng sakit. Bigla, isang takot ang gumapang sa buo kong katawan. Isang takot na mas malalim pa sa sakit ng pagtataksil. Paano na kami? Ako lang ang nagtatrabaho ngayon sa isang maliit na online shop. Si Jerome ang breadwinner. Siya ang sumasagot sa upa ng bahay, sa kuryente, sa tubig, sa tuition fee ng kambal. Ang kinikita ko, sapat lang para sa pagkain at ilang maliliit na gastusin. Binuksan ko ang wallet ko. 2,000 piso. Iyon lang ang natitira sa pera ko. Ang sweldo ko, sa susunod na linggo pa. Ang bayad sa upa, malapit na. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang hindi ako makahinga. Ang bigat ng responsibilidad ay biglang bumagsak sa mga balikat ko. Hindi na lang ito tungkol sa durog kong puso. Tungkol na ito sa kaligtasan ng mga anak ko. Tungkol na ito sa kung paano kami mabubuhay sa mga susunod na araw. Hindi ako pwedeng magpatalo sa lungkot. Hindi ako pwedeng magmukmok. May 2 maliliit na bata na umaasa sa akin. Kailangan kong maging malakas para sa kanila. Kinabukasan, gumising ako bago pa sumikat ang araw. Pinilit kong ngumiti habang ginigising ang kambal, habang inihahanda ang almusal nila. Sinabi ko sa kanila na magiging abala lang si Papa sa trabaho, kaya matatagalan umuwi. Naniwala naman sila sa kanilang inosenteng pag-iisip.
Pagkahatid ko sa kanila sa eskwela, nagsimula ang kalbaryo ko. Pumunta ako sa palengke. Bawat pisong ginagastos ko, kinikwenta ko. Ang dating binibili kong mamahaling isda, pinalitan ko ng galunggong. Ang karne, tinipid ko. Dati, hindi ko iniintindi ang presyo. Ngayon, bawat sentimo ay mahalaga. Habang naglalakad ako pauwi, dala-dala ang mabibigat na bayong, nakasalubong ko si Aling Maritz, ang kapitbahay naming mahilig sa tsismis. "Uy, Helena! Mag-isa ka yata?" "Nasaan si Jerome?" tanong niya, ang mga matay mapanuri. Ngumiti ako ng pilit. "Ah, may out of town po. Trabaho." "Ganoon ba? Akala ko kung ano na. Narinig ko kasi kagabi, parang may nag-aaway sa inyo." Rinig hanggang sa kabilang kanto, sabi niya, na may kasamang makahulugang ngiti. Pakiramdam ko, namula ang buong mukha ko. Ang kahihiyan. Iyon ang isa pang kalaban ko. Sa isang maliit na komunidad na tulad ng sa amin, mabilis kumalat ang balita. Ang paghihiwalay ay isang iskandalo. Ang pagiging iniwang asawa ay isang mansa. Nagpaalam ako agad at nagmamadaling umuwi. Pagpasok ko sa bahay, isinara ko ang pinto at napasandal doon. Ang bigat. Hindi lang ang mga bayong ang mabigat, kundi ang mga tingin ng tao, ang mga bulong-bulungan. Nararamdaman ko ang pagiging mag-isa. Isang pakiramdam na para akong nasa isang maliit na bangka sa gitna ng isang maalong dagat, at ako lang mag-isang sumasagwan. Pero habang tinitingnan ko ang larawan ng kambal ko na nakadikit sa ref, isang bagong determinasyon ang umusbong sa puso ko. Hindi. Hindi ako magpapatalo. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, itataguyod ko ang mga anak ko. Patutunayan ko kay Jerome, sa buong mundo, at higit sa lahat, sa sarili ko, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ito ang bagong simula. Isang simula na puno ng luha at paglisan. Pero ito rin ang simula ng pag-ahon ko. Lumipas ang isang buwan. Isang buwan ng pagtitipid, pagkayod, at pagpapanggap na normal ang lahat sa harap ng mga anak ko. Ang kinikita ko sa online selling, pilit kong pinagkakasya. Nagbenta ako ng mga luma naming gamit. Tumatanggap ako ng labada mula sa mga kapitbahay tuwing gabi, kapag tulog na ang kambal. Bawat araw ay isang laban para makaraos. Pero alam kong hindi ito sapat. Malapit na ang pasukan at kailangan ng pambayad sa eskwelahan. Ang ipon namin sa bangko, na para sana sa kinabukasan ng mga bata, ay nasa pangalan ni Jerome. Wala akong access doon. Nilunok ko ang lahat ng pride na natitira sa akin. Kailangan kong kausapin si Jerome. Hindi para sa akin, kundi para sa mga anak namin. May karapatan sila. May responsibilidad siya. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip at pagkumbinsi sa sarili, tinawagan ko siya. Sinagot niya ito sa pang-apat na ring. "Hello." Ang boses niya, malamig at formal, na parang kausap niya lang ay isang kliyente. "Jerome, si Helena to," sabi ko, pinipilit na maging kalmado. Isang mahabang katahimikan. "Anong kailangan mo?" Huminga ako ng malalim. "Tungkol sa mga bata. Kailangan ko ng tulong para sa gastusin nila. Para sa tuition." "Wala akong ibibigay," putol niya sa akin. Ang mga salita niya ay matigas at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Natigilan ako. "Ano? Pero mga anak mo sila, Jerome. Obligasyon mo. Paano ka nakakasiguro?" Ang tanong na iyon ay parang isang bombang sumabog sa tainga ko. Hindi ko na proseso agad. "Anong ibig mong sabihin?" Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya. "Helena, matagal ko nang pinag-iisipan to, bago pa tayo magkahiwalay. Hindi ako sigurado kung sa akin ba talaga ang kambal. Parang gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Mas matindi. Mas brutal. Kung ang pagtataksil niya ay isang patalim na tumusok sa puso ko, ito ay isang palakol na bumaon at sumira sa buong pagkatao ko. "Wala kang hiya," sigaw ko sa telepono, nanginginig sa galit. "Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mong iwan kami, ito ang sasabihin mo. Duduwisan mo ang pagkatao ko at idadamay mo ang sarili mong mga anak para lang makatakas sa responsibilidad mo." Hindi ako naninira. Sinasabi ko lang ang duda ko, depensa niya. Isipin mo, kailanman ba sa pamilya natin o sa pamilya niyo nagkaroon ng kambal? Bigla-bigla magkakaroon tayo.
At noong mga panahong iyon, di ba't lagi kang lumalabas kasama ang mga kaibigan mo? Ang tinutukoy niya ay ang maliit na reunion na dinaluhan ko kasama ang mga dati kong kaopisina, 6 na taon na ang nakalilipas. Isang beses lang iyon. At alam niya iyon. Ginagamit niya lang laban sa akin. Hayop ka, Jerome. Hayop ka, paulit-ulit kong sinabi habang bumubuhos ang mga luha ko. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng matinding galit at sakit. Hindi kita mapapatawad dito. Ibinaba ko ang tawag. Nanginginig kong ibinato ang cellphone sa sofa. Gusto kong magwala. Gusto kong sirain ang lahat ng bagay sa paligid ko. Paano niya nagawa ito? Paano niya kayang pagdudahan ang sarili niyang mga anak? Ang mga batang kamukhang-kamukha niya, mula sa hugis ng mata hanggang sa pilyong ngiti. Nang kumalma ako ng kaunti, alam ko na ang susunod kong gagawin. Hindi ako papayag na tapak-tapakan niya kami ng ganito. Kumuha ako ng abogado sa tulong ng Public Attorney's Office, Limitado lang ang pera ko, pero hindi ako susuko. Idinemanda ko siya para sa financial support. Ang unang paghaharap namin sa korte ay isang bangungot. Nakaupo ako sa isang mahabang kahoy na bangko, katabi ang abogadong itinalaga sa akin. Sa kabilang panig, nandoon si Jerome, kasama ang isang mamahaling abogado at ang babae. Si Angel. Nakakapit ito sa braso ni Jerome, nakatingin sa akin na maihalong awa at pagmamataas. Maganda siya, bata, at mukhang sopistikada. Lahat ng bagay na hindi ako. Naramdaman ko ang tingin ng lahat ng tao sa loob ng silid. Ang mga bulungan. Ako ang agrabyado, pero pakiramdam ko, ako ang hinuhusgahan. Ako ang iniwang asawa. Ako ang kawawa. Nang tawagin ang kaso namin, tumayo ang abogado ni Jerome. Doon, sa harap ng huwes, sa harap ng lahat, formal niyang sinabi ang posisyon ng kanyang kliyente. Your Honor, the client, Jerome de la Cruz, is contesting the paternity of the children. Therefore, he is not legally obligated to provide financial support until a SAT test has been conducted to prove his parentage. Parang nabingi ako. Kahit alam ko nang ito ang sasabihin niya, iba pa rin pala kapag narinig mo ng formal sa loob ng isang korte. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa buong katawan ko, mainit at nakakasakal. Pinilit kong salubungin ang tingin ni Jerome. Nakatingin lang siya sa malayo, walang emosyon, na para bang hindi pamilya niya ang pinag-uusapan, na para bang hindi buhay ng dalawang inosenteng bata ang nakasalalay. Ang huwes, isang babaeng may edad na at may mabait na mukha, ay tumingin sa akin. Res de la Cruz, are you willing to submit your children for SAT test? Nanginig ang mga labi ko. Tumango ako. Opo, Your Honor. Wala po akong itinatago. Tumingin ako ng diretso kay Jerome. At hihiligin ko po na ang panig niya ang sumagot sa lahat ng gastusin ng test na iyan. Nagkatinginan ang abogado ni Jerome at si Jerome. Pumayag sila. Paglabas namin ng korte, pakiramdam ko ay 10 taon akong tumanda. Ang bigat sa dibdib ko ay halos hindi ko na makaya. Habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang boses ni Angel sa likuran ko. Helena! Huminto ako pero hindi ako lumingon. I'm sorry kung naging ganito kakomplikado ang lahat, sabi niya. Ang boses niya ay malumanay, pero para sa akin, puno ito ng pang-iinsulto. Hinarap ko siya. Si Jerome ay nakatayo sa di kalayuan, nagkukunwaring may kausap sa telepono. Sorry, tanong ko, isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Sinira niyo ang pamilya ko. Dinungisan niyo ang pangalan ko. Dinamay niyo ang mga anak ko sa kahalayan niyo. At ang masasabi mo lang ay sorry. Hindi ko sinadya. Lahat ng bagay na ginagawa natin ay may sadya, putol ko sa kanya. Pinili mong pumasok sa buhay ng isang lalaking may pamilya. At siya, tinuro ko si Jerome, pinili niyang talikuran ang responsibilidad niya. Parehas kayong walang kwenta. Tinalikuran ko sila at naglakad palayo, taas noo, kahit na ang totoo ay gusto ko nang bumagsak at umiyak. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko ang kambal na naglalaro. Masaya sila, walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglalaban ko para sa kanila. Niyakap ko sila ng mahigpit. Amoy araw, amoy gatas. Ang kanilang inosenteng yakap ang nagbigay sa akin ng lakas. Mama, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Jaden, habang pinupunasan ng maliliit niyang kamay ang mga luha ko.
Umiti ako sa kanila. Umiiyak si mama kasi sobrang saya ko na kayo ang mga anak ko. Sa gabing iyon, habang mahimbing silang natutulog sa tabi ko, tinitigan ko ang kanilang mga mukha. Ang mga mukha na replika ng ama nilang tumanggi sa kanila. Hindi ako susuko. Kahit na ako na lang mag-isa. Ipaglalaban ko sila. Patutunayan ko sa buong mundo at lalo na kay Jerome na ang mga batang ito ay dugo't laman niya. At pagkatapos noon, sisiguraduhin kong hindi na niya kami kailanman magugulo pa. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan na ng isang matibay na desisyon. Isang desisyon na bumangon hindi lang para mabuhay, kundi para lumaban. Ang kahihiyan at galit na naramdaman ko pagkatapos ng pagdinig sa korte ay parang apoy na nag-alab sa loob ko. Sa halip na matunaw ako sa sakit, ginawa ko itong gasolina. Sabi ni Jerome, matatag ako. CJ, ipapakita ko sa kanya at sa buong mundo kung gaano ako katatag. Hindi na sapat ang online selling at paglalabada. Kailangan ko ng isang matatag at permanenteng trabaho. Isang trabahong may PhilHealth at benepisyo para sa mga anak ko. Kailangan kong patunayan, una sa lahat sa sarili ko, na hindi ko kailangan ng kahit isang kusing mula sa lalaking tumalikod at tumanggi sa amin. Inilabas ko ang luma kong resume, inayos ito, at nilagyan ng lahat ng karanasan ko sa online business. Naghanap ako ng mga bakanteng posisyon sa internet, customer service, administrative assistant, kahit ano na pwede kong pasukan. Bawat gabi, pagkatapos kong alagaan ang kambal, nagsusulat ako ng mga application letter. Bawat umaga, bago ko sila ihatid sa school, nagdarasal ako na sana may tumawag. Makalipas ang isang linggo na walang tigil na pagpapadala ng aplikasyon, may isang kumpanya na tumawag para sa isang interview. Isang EC company sa Makati na naghahanap ng data entry specialist. Hindi kalakihan ang sahod, pero sapat na para masimulan namin ang bagong buhay. Noong araw ng interview, isinuot ko ang pinakamatinong damit na natitira sa aparador ko, isang puting blouse at itim na slacks na matagal ko nang hindi na isusuot. Habang nakatingin ako sa salamin, hindi ko na nakita ang Helena na umiiyak at kawawa. Ang nakita ko ay isang ina. Isang mandirigma na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Dala-dala ko ang determinasyong iyon papasok sa building na iyon. Ang nag-interview sa akin ay isang babaeng nasa late 30, si Ames Dizon. Seryoso ang kanyang mukha, pero may kabaitan sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako tungkol sa aking karanasan at kung bakit ako nag-apply. I am a single mother of twins, ma'am, diretsahan kong sinabi. Walang halong pagkukunwari. And I need a stable job to support them. I am a fast learner, I am dedicated, and I will do whatever it takes to prove to be worth to your company. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon niya. Siguro, hindi niya inaasahan ang ganoong katapatan. Tumango siya ng dahan-dahan. The company appreciates honesty, Jim F. de la Cruz. We will call you. Lumabas ako ng opisina na may halong kaba at pag-asa. Pagkalipas ng 2 araw, habang naglalaba ako, tumunog ang telepono ko. Hello, is this Helena de la Cruz? This is from EET. We would like to congratulate you. You're hired. Nabitawan ko ang damit na hawak ko. Napaupo ako sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sa wakas, isang sinag ng liwanag. Isang maliit na tagumpay na ako lang ang gumawa. Ang unang araw ko sa trabaho ay puno ng kaba. Ang opisina ay malaki at maingay, puno ng mga taong abala sa kani-kanilang mga cubicle. Ako, nasanay lang sa 4 na sulok ng bahay, ay medyo nailang. Inilagay ako sa isang maliit na cubicle sa dulo, katabi ng pantry. Sa unang linggo, halos hindi ako nakikipag-usap. Nakatuon lang ako sa trabaho ko. Ayokong magkamali. Ayokong bigyan sila ng dahilan para pagsisihan na kinuha nila ako. Sa oras ng tanghalian, kumakain akong mag-isa sa pantry, habang ang iba ay nagkukumpulan at nagtatawanan. Nasanay na akong mag-isa. May takot sa loob ko na makipagkaibigan ulit na magtiwala. Isang araw, habang kumakain ako ng baon kong kanin at pritong itlog, may isang babaeng lumapit sa mesa ko. Hi! Pwedeng makishare ng table? Puno na kasi sa kabila, sabi niya, nakangiti. Siya si Ria, isa sa mga kasamahan ko sa team. Palangiti siya at parang laging masaya.
Tumango lang ako. Ako nga pala si Ria, pagpapakilala niya habang umuupo sa tapat ko. Ikaw si Helena, di ba? Ang galing mo raw sa Excel, sabi ni Ma'am Dizon. Nagulat ako. Ah, hindi naman. Basic lang. Sus, wag ka ng humble dyan, biro niya. Single ka. Ang tanong niya ay diretsahan, pero walang mali siya. Nag-alinlangan akong sumagot. Complicated, sabi ko na lang. Ngumiti siya. Okay. Gets ko na. Anyway, kung kailangan mo ng kachika, andito lang ako, ha? Mahirap mag-isa sa Giffy World. Maloloka ka. Iyon ang simula ng pagkakaibigan namin. Unti-unti, ipinakilala ako ni Ria sa iba pa naming mga katrabaho. Nalaman kong hindi pala lahat ng tao ay mapanghusga. Sa opisina, hindi mahalaga kung ano ang estado mo sa buhay, basta't ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Isang Biyernes, pagkatapos ng trabaho, niyaya nila akong magkape. Noong una, tumanggi ako. Kailangan kong umuwi agad para sa mga anak ko. Sige na, Helena. 1 oras lang. First sweldo mo to, treat mo sarili mo, pamimilit ni Ria. May punto siya. For the first time in a long time, may sarili akong pera. Perang pinaghirapan ko. Perang hindi ko hiningi kanino man. Pumayag ako. Habang nakaupo kami sa isang coffee shop malapit sa opisina, nakikinig sa kanilang mga kwentuhan tungkol sa love life, sa mga nakakainis na kliyente, at sa mga pangarap nila, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, ang pagiging normal. Para sa 1 oras na iyon, hindi ako ang Helena na iniwan ng asawa. Hindi ako ang Helena na idinemanda ang ama ng mga anak niya. Ako lang si Helena, isang empleyado, isang kaibigan na nagkakape kasama ang mga katrabaho. Nang matanggap ko ang unang sahod ko, parang gusto kong maiyak sa tuwa. Buong buo. Akin lang. Pagka-uwi ko, dumaan ako sa isang maliit na bakery at ibinili ko ng paboritong cake ang kambal. Ibinili ko rin sila ng mga bagong Crayola at coloring books. Wow! Thank you, Mama, sabay nilang sigaw at niyakap ako ng mahigpit. Sa mga ngiti nila, alam kong tama ang lahat ng ginagawa ko. Kinabukasan, Sabado, pagkatapos kong gawin ang mga gawaing bahay, naisipan kong lumabas sandali. Iniwan ko ang kambal sa kapitbahay naming pinagkakatiwalaan ko. Nagpunta ako sa mall, hindi para mamili, kundi para lang maglakad-lakad. Umupo ako sa isang bench at pinanood ang mga taong dumadaan. Mga pamilyang masaya, mga magkasintahang magkahawak kamay, mga magkakaibigang nagtatawanan. Dati, kapag nakakakita ako ng ganito, nakakaramdam ako ng inggit at pait. Pero ngayon, iba na. May kapayapaan sa puso ko. Isang kapayapaan na dulot ng kaalamang kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Nagpasya akong bigyan ng maliit na gantimpala ang sarili ko. Pumasok ako sa isang coffee shop, umorder ng paborito kong caramel macchiato, isang bagay na hindi ko na nagagawa dahil sa pagtitipid, at naupo sa isang sulok malapit sa bintana. Habang dahan-dahan kong iniinom ang kape, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ko. Isang totoong ngiti. Hindi ko namalayan may isang lalaki sa kabilang mesa na nakatingin sa akin. Nang magtama ang aming mga mata, hindi siya umiwas. Sa halip, umiti siya. Isang simpleng ngiti lang, pero parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa akin. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Hindi ito pag-ibig. Hindi ito mali siya. Isa lang itong simpleng pagkilala mula sa isang estranghero. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit at pait, andoon pa rin ako. Ako pa rin si Helena. Isang babae. Umiwas ako ng tingin pero hindi nawala ang maliit na ngiti sa labi ko. Ang pag-ahon ay hindi madali. Mahirap at mabagal. Pero sa araw na iyon, sa loob ng coffee shop na iyon, naramdaman ko ito. Naramdaman ko ang pag-asa. Naramdaman ko ang kalayaan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang pamilyar na kilig, na parang isang bulong mula sa hinaharap, na nagsasabing mayroon pang naghihintay na magandang bukas para sa akin. 6 na buwan ang lumipas mula nang magsimula ako sa bago kong trabaho. 6 na buwan ng unti-unting pagbangon. Naging regular employee na ako, at dahil sa sipag at dedikasyon ko, na-promote ako bilang team leader. Ang sahod ko ay sapat na para sa aming tatlo,
nakalipat kami sa isang mas maayos na apartment, at napag-aaral ko ang kambal sa isang disenteng eskwelahan nang hindi nangangamba sa bawat sentimo. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay hindi materyal. Ito ay ang kapayapaan sa loob ko. Natutunan kong patawarin ang sarili ko. Natutunan kong tanggapin na hindi ko kontrolado ang desisyon ng ibang tao. Ang mahalaga, ginagawa ko ang lahat para sa mga anak ko at masaya kami. Simple pero masaya. Isang Sabado ng hapon, habang naghahanda kami ng merienda sa aming maliit na kusina, biglang may kumatok sa pinto. Bihira kaming magkaroon ng bisita, kaya nagtaka ako. Ako na po, Mama, masayang sabi ni Jayden at patakbong pumunta sa pinto. Teka, anak, wag basta-basta magbubukas, huli na ako. Binuksan niya ang pinto, at ang sumunod na boses na narinig ko ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Jayden? Anak, ang laki mo na. Si Jerome. Nabitawan ko ang hawak kong kutsara. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo siya sa may pintuan, payat, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Malayo sa imahe ng masaya at kontentong lalaki na huli kong nakita kasama si Angel. Mukha siyang pagod. Mukha siyang talunan. Papa, sigaw ni Jana, at tumakbo para yumakap sa binti niya. Sumunod din si Jayden. Yumuko si Jerome at niyakap ang kambal ng mahigpit. Nakita ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Isang emosyon na hindi ko inaasahang makita mula sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, ang boses ko'y malamig at matigas. Tinago ko ang lahat ng emosyon, ang gulat, ang galit, ang kirot na biglang bumalik. Tumayo siya, habang nakakapit pa rin ang mga bata sa kanya. Tumingin siya sa akin, ang mga matay puno ng pagsusumamo. Helena, pwede ba tayong mag-usap? Tinuro ko ang labas. Doon. Sinabi ko sa mga bata na pumasok muna sa kwarto at maglaro. Sumunod naman sila, pero alam kong nakikinig sila. Lumabas ako ng apartment at sumunod siya. Tumayo kami sa pasilyo, ilang talampakan ang layo sa isa't isa. Anong kailangan mo, Jerome? Lumabas na ang resulta ng AK test, di ba? Tanong ko, puno ng sarkasmo. Napatunayan na ng siyensya ang kasinungalingan mo. Ano pa ang gusto mo? Lumabas ang resulta 2 buwan na ang nakalipas. 79.9% match. Walang duda. Ipinadala ng abogado ko ang kopya sa kanya. Hindi man lang siya tumawag o nag-text para humingi ng tawad. Ang korte na ang nag-utos sa kanya na magbigay ng sustento, pero hindi ko na iyon kinuha. Ipinasabi ko sa abogado ko na kaya kong buhayin ang mga anak ko. Hindi ko kailangan ng pera mula sa isang duwag. Helena, I'm sorry, sabi niya, basag ang boses. Alam kong walang kwenta ang sorry ko. Alam kong nasaktan ko kayo ng sobra-sobra. Pero maniwala ka, pinagsisisihan ko ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Pinagsisisihan? Ngayon? Ngayong maayos na ang buhay namin? Saan ka nanggaling noong mga panahong halos hindi ko alam kung saan kukuha ng ipapakain sa mga anak mo? Nasaan ka noong gabi-gabi silang umiiyak at hinahanap ka? Huwag mo akong lokohin, Jerome. Hindi ka nagsisisi. Malamang, iniwan ka na rin ng baby mo kaya ka bumabalik dito. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Tinamaan ko siya. Wala na kami ni Angel, pag-amin niya. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Helena, nagkamali ako. Nabulag ako. Akala ko, iyon ang kaligayahan. Pero araw-araw, gabi-gabi, kayo ang naiisip ko. Ang mga bata miss na miss ko na sila. Naalala mo lang sila ngayon, sumbat ko. Ang dali para sayong bumalik at sabihing sorry. Pero ang mga sugat na iniwan mo, Jerome, hindi ganoon kabilis maghilom. Ang tiwala, kapag nasira, hindi na naibabalik ng buo. Alam ko, sabi niya, yumuko. Hindi ako humihingi na bumalik ka sa akin. Ang hinihiling ko lang sana hayaan mo akong maging ama ulit sa mga anak ko. Hayaan mo akong bumawi sa kanila. Please, Helena. Ibibigay ko lahat. Magbabayad ako para sa lahat ng pagkukulang ko. Ang pagmamakaawa sa boses niya ay totoo. Ang sakit sa mga mata niya ay totoo. Isang parte sa akin ang naawa. Ang Helena na minahal siya ng 10 taon ay gustong maniwala. Pero nanaig ang Helena na natuto na. Ang Helena na nasaktan at bumangon mag-isa.
Ang pagiging ama ay hindi parang damit na isusuot mo lang kapag gusto mo, at hubarin mo kapag ayaw mo na, mariin kong sinabi. Pero hindi ako ganoon kasama para ipagkait sa mga anak ko ang karapatan nilang makilala ka. Kung gusto mong bumawi, sige. Pero sa mga patakaran ko. Tumingala siya, isang sinag ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mukha. Kahit ano, Helena. Kahit ano. Pwede mo silang dalawin tuwing weekend. Dito lang sa labas. O pwede mo silang ilabas, basta't kasama ako. At ang sustento, ay dedeposito mo buwan-buwan sa account na ginawa ko para sa kanila. Hindi ko gagalawin yon. Para sa future nila yon. Salamat, Helena. Salamat, halos maiyak niyang sabi. Huwag kang magpasalamat sa akin. Gawin mo yan para sa mga anak mo. Tinalikuran ko na siya at pumasok sa loob ng apartment, isinasara ang pinto sa pagitan namin. Napasandal ako sa pinto, nanginginig. Ang pagbabalik niya ay parang isang bagyo na muling gumulo sa payapa kong mundo. Pinilit kong maging matigas sa harap niya, pero sa loob-loob ko, nagkawatak-watak na naman ako. Bakit ngayon pa? Kung kailan natututo na akong maging buo nang wala siya. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang mga tanong ay bumagabag sa isip ko. Bakit talaga siya bumalik? Totoo ba ang pagsisisi niya? O isa lang itong pain para makuha ulit ang tiwala ko? At ang pinakamasakit na tanong, may nararamdaman pa ba ako para sa kanya? Sinubukan kong ikaila. Sinabi ko sa sarili ko na galit na lang ang nararamdaman ko. Pero habang inaalala ko ang itsura niya kanina, ang sakit, ang pagsisisi, isang pamilyar na kirot ang naramdaman ko. Ang kirot ng pag-ibig na nasayang. Ang kirot ng mga pangarap na gumuho. Nagsimula siyang dumalaw tuwing Sabado. Noong una, awkward. Ang mga bata, kahit masaya, ay medyo mailap. Ako naman, nakabantay lang mula sa bintana, pinagmamasdan silang naglalaro sa maliit na park sa tapat ng apartment. Isang araw, bumili siya ng 2 malaking bisikleta para sa kambal. Salamat, Papa, tuwang-tuwang sabi ng mga bata. Bakit mo sila binilhan nito? Ang mahal-mahal, sita ko sa kanya nang makalapit siya. Gusto ko lang silang mapasaya, sagot niya. Gusto kong makita ulit silang umiti dahil sa akin. Habang tinuturuan niya ang kambal na magbisikleta, pinanood ko sila. Nakita ko ang pasensya niya, ang saya sa mukha niya sa tuwing nakakabalanse si Jaden, ang pag-aalala niya noong muntik nang matumba si Jana. Nakita ko ang ama na minahal at hinangaan ko noon. At doon, nagsimulang pumasok ang isang mapanganib na damdamin, ang selos. Hindi selos dahil sa ibang babae. Kundi selos dahil sa atensyong nakukuha niya mula sa mga anak ko. Sila, na sa loob ng mahigit kalahating taon ay sa akin lang nakadepende, ngayon ay may papat na ulit. Ang atensyon nila ay nahahati na. At ang mas masama, selos dahil sa sarili ko. Nagsiselos ako sa ideya na baka sa kabila ng lahat, may puwang pa rin siya sa puso ko. Isang puwang na akala ko'y napunan ko na ng galit at pagpapakatatag, pero naroon pa rin pala, naghihintay, nagbabakasakali. Ang pagbabalik niya ay hindi lang pagbabalik ng isang ama. Ito ay pagbabalik ng nakaraan. Isang nakaraan na pilit kong tinatakbuhan, pero ngayon ay nasa harapan ko na, humihingi ng pangalawang pagkakataon. At ang pinakakinatatakutan ko, hindi ko alam kung kaya ko itong tanggihan. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang cycle ng pamilyar na routine. Tuwing Sabado, darating si Jerome. Maglalaro sila ng kambal. Minsan, manonood ng scene. Minsan, kakain sa labas, pero laging sa mga fast food chain na paborito ng mga bata. Tinutupad niya ang usapan namin. Walang palya ang sustento sa bangko. Walang pilitan. Walang pag-uusap tungkol sa aming dalawa. Ang lahat ay umiikot sa mga bata. Habang tumatagal, nakikita ko ang pagbabago. Hindi lang sa mga anak ko na unti-unti nang nagiging komportable ulit sa presensya ng kanilang ama, kundi pati na rin sa sarili ko. Ang matigas na pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko ay unti-unti nang nagkakalama. Sa trabaho, lalo akong naging inspirado. Ang dating pagpupursigi para lang mabuhay ay napalitan ng pagnanais na maging mas mahusay. Nag-enroll ako sa mga online training, nag-volunteer sa mga company project. Ang mga kasamahan ko, lalo na si Ria, ang naging sandalan ko. Sa kanila ko na ikukwento ang mga maliliit na tagumpay at ang mga bagong takot na dala ng pagbabalik ni Jerome.
Alam mo, girl, ang galing mo, sabi sa akin ni Ria isang araw habang nagkakape kami. Kung ako yan, baka sinabunutan ko na iyang ex mo at yung kabit niya the moment na makita ko ulit sila. Umiti lang ako. Sinabi ko na sa'yo, pag nanay ka na, iba na ang priorities mo. Hindi na tungkol sa galit mo. Tungkol na sa kapayapaan ng mga anak mo. Kaya saludo ako sa'yo, the best nanay, sabi niya, itinaas ang kanyang tasa. Ang pagkilalang iyon, ang suportang iyon mula sa mga kaibigan ko, ang nagbigay sa akin ng lakas. Naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. May sarili na akong mundo, sariling mga kaibigan, sariling tagumpay, mga bagay na binuo ko nang wala si Jerome. Isang araw, tumawag ang guro ng kambal. May parangal daw na gaganapin sa eskwelahan. Recognition Day. Si Jaden at Jana ay parehong pasok sa top 5 ng kanilang klase. Isang di may paliwanag na saya at pagmamalaki ang bumalot sa akin. Ang lahat ng pagod, puyat at sakripisyo nagbunga. Ang mga anak ko. Ang yaman ko. Pag-uwi ko, ibinalita ko ito sa kanila. Tuwang-tuwa sila. Mama, aakyat po tayo sa stage, sabi ni Jana, pumapalakpak pa. Anak. At sobrang proud si mama sa inyo, sabi ko, niyakap sila ng mahigpit. Noong gabing iyon, habang tinutulungan ko silang mag-review para sa huling exams, kumatok si Jerome. Oras na para ihatid niya ang pasalubong niyang pizza. May good news kami sa'yo, Papa, masayang bati ni Jaden. Pasok po kami sa top 5, segunda ni Jana. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha ni Jerome. Ang ngiti niya ay abot tenga. Talaga? Wow! Ang gagaling naman ng mga anak ko. Manang-mana sa akin, biro niya, pero alam kong totoo ang saya niya. Manang-mana sa mama nila, kasi si mama ang laging nagtuturo sa amin, seryosong sabi ni Jaden. Natigilan si Jerome. Tumingin siya sa akin. Sa tingin niyang iyon, nakita ko ang lahat, paghanga, pasasalamat, at isang pahiwatig ng pagsisisi. Nga! Mana sa mama niyo. Ang galing ng mama niyo, Savvy. Bago siya umalis, nag-usap kami sandali sa labas. Helena, sa recognition day pwede ba akong pumunta? Tanong niya, nag-aalangan. Ito ang eksenang kinatatakutan ko. Ang pagharap sa ibang mga magulang bilang isang broken family. Ang mga mapanuring tingin. Ang mga bulungan. Pero nang tingnan ko siya, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Karapatan din niyang makita ang tagumpay ng kanyang mga anak. Sige, sabi ko. Para sa mga bata. Dumating ang araw ng parangal. Isinuot ng kambal ang kanilang pinakamagandang damit. Ako naman, isinuot ko ang isang simpleng bestida na binili ko mula sa unang bonus ko sa trabaho. Dumating si Jerome sa apartment, suot ang isang malinis na polo. Dala-dala niya ang isang baukwet ng bulaklak para sa akin at tig-isang laruan para sa kambal. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ang mga bulaklak. Congratulations! You deserve this. You raised them well. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan iyon. Sa loob ng halos isang taon, ito ang unang pagkakataon na may ginawa siyang isang bagay na para lang sa akin, hindi para sa mga bata. Kinuha ko ang mga bulaklak, hindi malaman ang sasabihin. Salamat. Sa eskwelahan, maraming ang mga mata ang nakatingin sa amin. Isang pamilya na magkasama pero hindi magkadikit. May espasyo sa pagitan namin ni Jerome. Pero hindi ko na iyon ininda. Ang focus ko ay nasa kambal. Nang tawagin ang pangalan nila, Jaden de la Cruz, with honors, at Jana de la Cruz, with honors, parang sasabog ang puso ko sa galit. Hindi galit. Kundi sa pagmamalaki. Umakyat kami sa entablado. Ako sa isang tabi ng anak ko, si Jerome sa kabila. Habang isinasabit ng guro ang medalya sa kanila, napatingin ako kay Jerome. Nakatingin din siya sa akin. At sa gitna ng palakpakan ng mga tao, sa ilalim ng matingkad na ilaw ng entablado, nakita namin ang isa't isa. Hindi bilang magkaaway. Hindi bilang dating mag-asawa. Kundi bilang dalawang magulang na nagkakaisa sa iisang damdamin, ang walang kapantay na pagmamahal para sa kanilang mga anak. Isang ngiti ang ibinigay niya sa akin. Isang ngiti na puno ng pasasalamat. At sa unang pagkakataon, ninisan ko siya pabalik. Isang maliit pero totoong ngiti.
Pagkatapos ng seremonya, nagkaayaan ang ilang pamilya na kumain sa labas. Tara, Papa, Mama. Jollibee tayo, yaya ni Jana. Nagkatinginan kami ni Jerome. Ito ang unang pagkakataon na mangyayari ito, ang kumain sa labas bilang isang buong pamilya. Sige, sabi ko, bago pa man ako makapag-isip. Sa Jollibee, habang kumakain kami, pinanood ko si Jerome. Kung paano niya subuan ng spaghetti si Jana. Kung paano siya nakipagbiruan kay Jaden. Ang eksenang ito ang pamilyang pinangarap ko. Ang pamilyang nawala sa akin. At ang pagbabalik nito, kahit panandalian lang, ay nagdulot ng isang komplikadong emosyon sa puso ko. Habang pauwi kami, tahimik lang ako. Hinatid niya kami hanggang sa tapat ng apartment. Helena, tawag niya bago ako pumasok. Salamat sa araw na to, ito na yata ang pinakamasayang araw ko sa loob ng isang taon. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako at pumasok sa loob. Sa gabing iyon, habang yakap-yakap ko ang mga medalya ng aking mga anak, napagtanto ko ang isang bagay. Ang pagbabago ay hindi lang nangyayari sa akin. Pati si Jerome, nagbabago. Ang lalaking duwag na tumanggi sa kanyang mga anak, ay unti-unti nang nagiging amang karapat-dapat sa kanila. Pero sapat na ba ang pagbabagong iyon? Sapat na ba para burahin ang sakit ng nakaraan? Napatingin ako sa bouquet ng bulaklak na nakalagay sa isang florera sa mesa. Ang mga bulaklak ay maganda, pero alam kong malalanta rin ang mga ito. Parang pag-asa. Parang pagpapatawad. Ang tanong ay, handa na ba akong magdilig muli? O hahayaan ko na lang itong matuyo at mamatay, tulad ng pag-ibig na minsan naming pinagsaluhan? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang hangin ay nag-iba na ng ihip at hindi ko sigurado kung saan ako dadalhin ito. Lumipas pa ang ilang buwan. Ang aming weekend family setup ay naging normal na. Nawala na ang ilangan. Nawala na ang tensyon. Napalitan ito ng isang komportableng pagkakaibigan, isang partnership sa pagpapalaki ng mga anak namin. Nakikita ko ang pagsisikap ni Jerome. Hindi lang sa pagiging ama, kundi sa pagiging mas mabuting tao. Pero sa kabila ng lahat, nanatili ang pader sa pagitan naming dalawa. Isang pader na ako mismo ang nagtayo at hindi ko alam kung paano o kung gusto ko bang gibain. Hanggang sa dumating si Leo. Si Leo ay isang bagong lipat na engineer sa kumpanya namin. Tahimik, matalino at may pinakamalambing na mga mata na nakita ko. Naging magkaibigan kami dahil pareho kaming mahilig sa kape at libro. Madalas kaming magkasabay tuwing lunch break, nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay, mula sa trabaho hanggang sa mga paborito naming pelikula. Sa kanya, nakaramdam ako ng gaan. Walang nakaraan. Walang komplikasyon. Sa kanya, ako lang si Helena, isang babae. Hindi isang ina na may dalang bagahe ng nakaraan. Isang araw, niyaya niya akong mag-dinner. Hindi bilang magkatrabaho, kundi bilang higit pa roon. Helena, sabi niya habang naglalakad kami pa uwi. I like you. A lot. Alam kong complicated ang buhay mo, pero gusto kong subukan. Kung papayagan mo ako. Natigilan ako. Ang puso ko, na matagal nang natutulog, ay biglang kumabog ng malakas. Isang kilig na bago, isang kilig na para sa akin lang. Pumayag ako. Ang aming unang date ay simple lang. Kumain kami sa isang maliit na restaurant. Nagkwentuhan. Nagtawanan. Sa piling niya, naramdaman kong dalaga ulit ako. Naramdaman ko na karapat-dapat din pala akong sumaya at mahalin ulit. Nang ihatid niya ako sa apartment, hinalikan niya ako sa pisngi. Good night, Helena. Pagpasok ko sa bahay, napahawak ako sa pisngi ko. Nakangiti ako na parang teenager. Pero nang makita ko ang litrato ng pamilya namin na nakasabit pa rin sa pader, ang huling Pasko namin bago ang lahat, biglang bumalik ang bigat. Nagpatuloy ang panliligaw ni Leo. Bulaklak. Chocolates. Mga simpleng text sa umaga. Lahat ng bagay na dapat ginagawa ng isang lalaking nagmamahal. At unti-unti, nahuhulog ang loob ko sa kanya. Isang Sabado, habang hinihintay namin si Jerome para sa lingguhang pagdalaw niya, nagpadala ng bulaklak si Leo sa apartment. Isang magandang bouquet ng mga puting rosas. Nang dumating si Jerome at makita ang mga bulaklak sa mesa, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Isang mabilis na kislap ng sakit.
Selos? Kanino galing yan? Tanong niya, pilit na pinapasigla ang boses pero halata ang pait. Sa isang kaibigan, simpleng sagot ko. Hindi na siya nagtanong pa. Pero sa buong araw na iyon, habang kasama niya ang mga bata, paminsan-minsan ay nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Isang tingin na puno ng lungkot at mga tanong na hindi niya masabi. Ang climax ay nangyari sa ika-7 kaarawan ng kambal. Nagplano ako ng isang maliit na salu-salo sa apartment. Inimbita ko ang mga kaibigan ko sa opisina, kasama na si Leo. Dumating din si Jerome. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay halos mahiwa mo sa hangin. Si Leo, maginoo at formal. Si Jerome, pilit na nakangiti pero baka sa mga mata ang pagiging hindi komportable. Sa isang punto, lumapit sa akin si Jerome habang nasa kusina ako. Helena, seryoso ba kayo? Tanong niya, tumutukoy kay Leo. Ano naman sa'yo kung seryoso kami? Sagot ko, hindi nakatingin sa kanya. Mahal mo ba siya? Ang tanong na iyon. Huminto ako sa ginagawa ko at hinarap siya. Jerome, anong karapatan mong tanungin ako niyan? May karapatan ako kasi mahal pa rin kita. Helena, sabi niya, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong sinira ko ang lahat. Pero sa loob ng 1 taon na sinusubukan kong bumawi, isa lang ang napatunayan ko, ikaw pa rin. Kayo pa rin ang mga bata ang buhay ko. Parang isang suntok sa sikmura ang pag-amin niyang iyon. Lahat ng emosyon na pilit kong ibinabaon ay biglang umakyat sa lalamunan ko. Mahal, isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Noong mga panahong kailangan kita, nasaan ang pagmamahal na iyan? Noong tinanggi mo ang sarili mong mga anak, nasaan iyan? Jerome, huli na ang lahat. Hindi pa huli, Helena. Please. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang huling pagkakataon para patunayan sa iyo na nagbago na ako. Lumabas ako ng kusina, nanginginig. Nakita ako ni Leo. Lumapit siya, puno ng pag-aalala. Okay ka lang? Tumingin ako sa kanya, tapos kay Jerome na sumunod sa akin, at sa mga anak ko na masayang naglalaro, walang kamalay-malay. Pagkatapos ng party, nang kami na lang ni Leo ang natira, umamin ako sa kanya. Leo, I'm sorry. Hindi ko pa kaya, sabi ko, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Gusto kita. Sobra. Pero ang puso ko magulo pa. Hindi fair sa'yo na pumasok ka sa isang relasyon kung saan hindi ako buo. Ngumiti siya ng malungkot. Naiintindihan ko, Helena. Hindi kita pipilitin. Maghihintay ako. Pero sana, piliin mo ang kaligayahan mo. Kahit hindi ako iyon. Nang gabing iyon, matapos kong patulugin ang kambal, naupo ako sa dilim. Inisip ko ang lahat. Ang sakit. Ang pagbangon. Ang pag-asa. Ang pagbabalik. Kinaumagahan, Linggo, tinawagan ko si Jerome. Sinabi kong magkita kami sa parke kung saan una niyang tinuruan magbike ang mga bata. Dumating siya, puno ng kaba. Jerome, simula ko. Pinatawad na kita. Nakita ko ang gulat at pag-asa sa mga mata niya. Pinatawad na kita, hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa akin, pagpapatuloy ko. Ayoko nang magdala ng galit sa puso ko. Pinatawad na kita para sa lahat ng sakit na idinulot mo. Pero, huminga ako ng malalim. Ito na. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. At hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik. Nasira mo ang tiwala ko, Jerome. At iyon ang isang bagay na hindi ko na kayang ibigay sa'yo ulit. Nakita ko ang unti-unting pagguho ng pag-asa sa mukha niya. Pero, dagdag ko, hindi ibig sabihin ay hindi na tayo pwedeng maging pamilya. Pamilya pa rin tayo para sa mga anak natin. Pwede tayong maging magkaibigan. Pwede tayong maging magulang na magkasamang magpapalaki sa kanila. Iyon ang kaya kong ibigay. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita. Tumango lang siya, paulit-ulit, na parang iyon na lang ang kaya niyang gawin. Lumapit ako at hinawakan ang braso niya. Isang kilos na hindi ko pa nagagawa sa loob ng mahigit 1 taon. Okay lang, Jerome. Magiging okay din ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagbabalikan. Minsan, ito ay tungkol sa pagpapalaya. Pagpapalaya sa galit. Pagpapalaya sa nakaraan.
at pagpapalaya sa isa't isa para maging mas mabuting bersyon ng aming mga sarili, para sa mga taong pinakamahalaga sa amin, ang aming mga anak. Ang kwento namin ay hindi nagtapos sa happily ever after na tulad ng sa mga fairy tale. Nagtapos ito sa isang bagay na mas totoo at mas makahulugan, kapayapaan. Nakatayo kami roon sa parke, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang taong sinubok ng tadhana, nasaktan, natuto, at sa huli, natagpuan ang kahalagahan ng pagpapatawad. At para sa akin, iyon ay isang mas magandang katapusan. Isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Helena at Jerome. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong umiyak, nagalit, umasa, at natuto. Naramdaman ko ang bawat sakit at bawat munting tagumpay ni Helena, na para bang sarili kong karanasan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay magulo, masakit, at puno ng mga pagsubok. Ngunit ito rin ay isang napakalakas na puwersa na nagtuturo sa ating bumangon, magpatawad, at humanap ng lakas sa mga lugar na hindi natin inaasahan, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, at higit sa lahat, sa ating sarili. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may baon kayong pag-asa. Pag-asa na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging mailiwanag na naghihintay. At sana, maalala natin na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi isang regalo para sa ating sariling kapayapaan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa inyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.